Wala. Wala talagang mangyari. Sa marami na ring pagkakataon na inangkin ni Ishikawa si Tina. By the time ay maglilimang buwan na siya sa Tokyo. Bayad na ang lahat ng ginastos ni Miss Cristel sa kanya noon. 3 buwang board and lodging, training fee, pocket money, clothing and entertainment allowance, processing non-travel and work documents, airfare to Japan. Malaki ring halaga iyon, lalo ng panahong iyon. Bayad na rin ang 1/3 ng utang sa mga kapatid ng tatay niya at sa lola niya. Ipinadala iyon ni Tina sa bank account ni Lani. Ang totoo, sa laki ng bigay na allowance ni Ish kay Tina, may pambayad na siya sa kapupunan ng utang na nasabi. Pero itinabi niya muna ang pera. Inunti-unti niya ang pagpapadala niyon. Kapag binigla niya ang padala, magwo-worry ang parents niya pati si Lani. May isip na ang huli. Maghihinala ang mga iyon na nagbebenta siya ng puri, kaya ganoon kalaki ang padala niya. Kaya maliit o malaki ang padala, sabi ni Mary kay Tina. Ganun din yun. Magsususpecha sila ng hindi maganda sa'yo, sabi ni Tina. Pero mabuti na rin huwag ko silang bigyan ng dahilan para mag-alala. Teka, bakit puro ako ang pinag-uusapan natin? Kaya ako nag-long distance call ay para kumustahin kita riyan sa Hong Kong. Ay nako, eto, sabi ni Mary. Hindi ako Mary. Hindi pumasa si Mary sa screen test at audition na ibinigay ng film director ng musical comedy movie. Ang napili ay isang American-born Chinese na nagkaroon na ng maliliit na papel sa ilang Hollywood B-movies. Oh, sabi ni Tina, huwag ka namang magbuntong hininga riyan. Hindi naman masama ang binagsakan mo ah. Ginawa kang kadouble nung napili nilang artista. Actually, sagot ni Mary, kung likas daw ang talent ko sa pagsayaw at marunong daw akong mag-improvise ng new steps, kinuha rin akong third assistant ng choreographer. Wow! Galak na bululas ni Tina para kay Mary. Ang swerte mo naman pala. Tapos, sasabihin mo hindi ka Mary? May problema ako. Hindi sa trabaho kundi sa puso. Kaya hindi ako masaya, sabi ni Mary. Bakit? Tanong ni Tina. Hindi ka ba love yung love mo? Naibalita na kay Tina ng kaibigan noong nakalipas niyang long distance call dito na may napupusuan itong British Chinese na katrabaho. Actually, love na love nga ako nitong dalawa kong boyfriend dito. Kaya hindi ko malaman ang gagawin ko, Tina. Love ko sila pareho, you see. Akin na lang yung isa. Pabungis-ngis na biro ni Tina. Kahit iyon na yung mas gwapo. Loka, sabi ni Mary. Gwapo rin naman si Ish kung 20 years younger siya. Kahit 20 years younger siya at nagustuhan ko rin siya, mapu-frustrate lang ako, sabi ni Tina. Dahil hindi talaga siya makaano. Binuntutan iyon ni Mary ng malakas na pagtawa. Talaga bang hindi niya kaya yon? Sabi ni Tina. Alam mo, hindi ako makatawa. Naaawa kasi ako sa kanya. Ang dami niyang pera pero pagdating sa bagay na yon,
Wala, sagot ni Mary. Hindi kaya siya yung nahuli ng misis niyang nangangaliwa at pinutol yung niya, kaya ganoon na lang yung pagkalalaki niya? Halos wala. Malay ko, sagot ni Tina. Pwede ko bang itanong yun? Hindi kaya natatransplant yun? Tanong ni Mary. O nadudugtungan para... Tama ka na nga, Mary. Natatawang sabi ni Tina sa kaibigan. Kung ano-anong kabalbalan niyang naiisip mo. Umalingaw-ngaw sa long distance line ang matinis na halakhak ni Mary. Sumeryoso naman si Tina. Basta ako, Mary, I feel sorry kay Ish. Kahit nakahiga siya sa salapi, walang magawa ang pera niya para mahusto ang, yun na nga, yung kasiyahan niya sa pagiging buong lalaki. Consider yourself na sinwerte rin kahit paano, sabi ni Mary. Yun nga lang, parang ang pangit pakinggan na binababae ka ng married man. Pero isipin mo ha, virgin ka pa rin. Ginagawa ka lang manika. Pinagpapantasyahan. At hindi mo kailangang mapuyat sa gabi-gabing pag-perform at pag-entertain ng customer sa club para ka magkaroon ng malaking tip. Salamat tayo, Tina. Kahit naloko tayo dati, nagkaroon tayo ngayon ng maayos na income at dito rin sa abroad. Gumaan ang pakiramdam ni Tina sa huling sinabi ni Mary. She needed some boosting badly. Nasasagwaan talaga siya sa kinahinatnan niya roon sa Japan. Pero hanggat buo pa ang pagkadalaga niya, makapagtataas noo pa siya pagbabalik niya sa Pilipinas. Wala lang siyang ideya ng mga sandaling iyon na ang pangalan nga pala niya ay Tina Noriega Trajano. Ang initials, TNT. At ano nga ba ang laging pakahulugan ng mga Pinoy sa mga letrang iyon? Hindi lumipas ang isang linggo bago sumampal sa kamalayan ng dalaga na baka nga may kinalaman sa destiny niya ang kanyang initials. Pambihirang lumabas sina Ish at Tina. Mas gusto ni Ish na magstay lang sa bahay at laruin ang buhay nitong manyika. But that day, a Saturday, was different. Ibig nitong ibili si Tina ng ternong hikaw at kwintas na si Tina mismo ang pipili. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa jewelry shop, may stretch limousine na bumusina. Nilinga iyon ni Ish. Nagminor ang limousine. The window on the passenger side in front rolled up at sumungaw ang Japanese guy na lulanyon at tinawag si Ish para kausapin. Please Rita, you go ahead to that shop. Sabi ni Ish kay Tina. Itinuro ang tindahan ng alahas na 4 na shops na lang ang layo nila. I will be there with you soon, sabi ni Ish. Kahit nagtataka, sumunod si Tina kay Ish. Naisip niya habang paparoon siya. Baka biyenan niya o bayaw o kaibigan ng misis nito ang tumawag dito. Hindi naman nagtagal at heto na si Ish. Nakapili na si Tina kung anong diamond jewelry ang gusto niyang bilhin ng hapon para sa kanya. Pero hindi man lang nagkatsansa si Tina na ituro ang napili niya. Antimony
pasakmal siya nitong hinawakan sa braso at niyaya nang umuwi. On the way home, walang kaimik-imik si Ish habang nagdadrive. Mukhang problemadong masyado. At bago sila makarating doon, humimpili sila sa tapat ng bus stop. "Just stay here, okay?" sabi ni Ish kay Tina. "Okay," ani Tina. Nakataas ang isang kilay. Ano ang gagawin nito sa isip-isip niya sa bus stop? Nang pumasok si Ish sa enclosed phone booth na nasa gilid ng bus stop, lalo nang nagtaka ang dalaga. May telepono sila sa bahay. Bakit gagamit ng payphone si Ishikawa? May half-hour ding naghintay si Tina sa kotse. Hindi niya alam kung sino-sino ang mga tinawagan ni Ish. She also didn't see how deeply troubled his expression was. Pagdating nila sa bahay, tila musmos na umiyak si Ish sa kandungan ni Tina. Pakiramdam ko noon, dear heart, para akong namatay na iniiyakan ni Ish. Tinanong ko siya kung bakit, pero lalo lang siyang tumangis. Niyaya niya ako sa kwarto. Magpapahinga raw kami kahit 1 hour lang bago gumayak. Sa labas daw kami magdi-dinner at pagkaraan ay tutuloy kami sa nightclub niya. First time na hiniling ni Ish na mahiga kami magkatabi na kapwa walang damit. Bukod kasi ang kama namin, bagaman it's in the same room. Sa mga pagkakataong nagsishare kami ng bed, nakapajama siya lagi. Ganoon din ako. Pinagbigyan ko si Ish, not knowing what to expect. Pero niyakap lang niya ako nang nakahiga na kami at naramdaman kong tahimik siyang umiiyak. Nag-worry tuloy ako, dear heart. Kinurot ko ang sarili ko. Baka kasi patay na ako, hindi ko lang alam. Kaya panay ang iyak ni Ish sa akin. Malalagay sa panganib si Tina sa susunod na kabanata. And immediately after that, ay magsisimula na siyang magtago sa brutal na mga kamay ng sindikato sa Japan. Paano nangyari yun? Gayong supposedly ay protektado siya ni Ishikawa. Abangan.